or the people behind you, do they know what this project's all about? Opo, kabisado natin yung balog-balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, O, Senator Amy Marcos, galing-galingan mo ha. Kasi mukhang hindi umubra yung pamamangka mo sa dalawang ilog dahil mukhang kulelat ka sa senatorial survey. Si Rafi Tulfo naman, hanggang saan ang iyong tapang? Pagpatuloy natin. taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos ang NIA para sa maintenance nitong bulok na irrigation. 261 to maintain ang isang bulok, inaamag, kay stop muna doon, na balog-balog project. Pwede bang paki-explain po? Ang sinasabi ng NIA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa balog-balog kasi nga wala pa namang nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? At ano pong balak ng NIA para sa proyektong ito? Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong balog-balog multipurpose project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land which will benefit 23,000 farmers sa Tarlac. 50 years in the making. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Nung last hearing, if I remember, ang sabi ng NIA by 2027, matatapos na itong balog-balog. Fully completed na. And that was last year during a Blue Ribbon Committee hearing. Now, ang sabi din nila, 50% completion na raw, completed na yung project. Now, nagpadala ako ng tao ko doon para magkaalamanan. And one of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga at walang activity. So, kung 2027 sinasabing matatapos at wala ako nakikita activity at nagtanong-tanong kami doon sa mga residente, galit na galit sila dahil meron daw minsan pumunta doon na inspector at after that, wala na. Yes, tama po yan. Dahil ilang beses na yan na dekada-dekadang binibigyan ng pera, hindi matapos-tapos. At ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil ayon sa NIA, sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irrigation na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay, doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala ho siya nakitang tao nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Yung po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pero wala akong nakita ni isa kaluluwang tao. So binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. Wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga-NIA, nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na na-expose ko ito last year.
That's correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, inuna kasi yung diversion dam. At may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Yun nga po, Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027, Ngayon 2028 na po. 2028, baka next year, 2020 na naman. Kaya nga, tawaran ng tawaran. Following year, gagawin ng 2029. So wala nang katapusan. So wala ako nakikitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So anong Kaya plano nga po ng napunta NIA? na sa NEDA, kaya napunta na sa... At i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula ako naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito? Ang sinasabi nila, yung phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastusan. Pero yung high dam, na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA. Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So sana pupunta again, for the end time, sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, Doon sa pambayad phase sa mga 1, tao. yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na nakaproject ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang Thank you. napapatayo sa high dam. Thank you po. Now, ito pong 261 million pesos na budget na binibigay sa NIA para sa maintenance nitong Balog-Balog Phase 2 po. Phase 2. Bakit po gagastos kayo sa Phase 1 samantalang yung budget naka-allocate para sa Phase 2? I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. Pero Sorry. hindi pa raw nasisimulan. Ay, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng Phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa Phase 1? The amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But in as much as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari dun sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Sana po Sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. nandoon pa. At ngayon, magiging ulit ng 261, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So kung gano'n, wag na sila humingi ng pera para sa MOE, nitong bulok na proyekto nito. But every year, walang mintis, humingi sila ng 261. Ayan na naman sila. Napag-usapan. Pero magagawan ba ng paraan? Okay, maraming ahensya ngayon na maraming questionable na mga proyekto. Isa na dyan. Pero mukhang hindi naipagtanggol ni Amy Marcos, kapatid ng Pangulo natin na si Bongbong Marcos. Mukhang malakas yung Marcos ngayon, di ba? Bakit mukhang delikado? Naku, nakakaya yun, no? Kung hindi makapasok sa Magic 12 sa 2025 election, no? Kaya kulang pa push pa Amy Marcos.
Kung ano naman, dyan sa hearing, sige, mag-hearing-hearing kayo dyan sa budget. Sana makikita ng taong bayan na yung hearing nyo dyan ni Senador Raffy Tulfo ay merong maging magandang resulta. At sana hindi biglang tatahimik na kung malaman na malaking tao pala yung masagasaan dyan sa issue na yan, ay sana ituloy pa rin. Kumusta na kaya yung PCSO? So, ang daming nabanggit ko lang yan kasi maraming nagtatanong lang naman ng mga netizens. Kasi yung investigasyon tungkol sa PCSO ni Senador Raffy Tulfo ay kung kailan malapit na matumbok, pero biglang tameme, anyari,